At dahil dyan, simulan na natin. Naku po, matindi ang awayan. Matindi ang awayan mga bossing nitong si Inday Sara at si Claire Castro. Umiigting ang patotsadahan ng dalawang ito. Wait lang, ayusin natin yung ating ayan. Oh, ayan na. Matindi ang away nitong dalawa na ito mga bossing at gusto kong pagtripan natin. Ito si Claire Castro kasi, masyado naman kasi itong balat sibuyas. So, alam mo si Inday Sara, unbothered. Yan yung isa. Nung kausap namin si Mayor Basti Duterte, sabi niya, alam niyo yung ate ko, unbothered talaga siya. Wala talaga siyang pakialam eh. Wala talaga siyang pakialam. Alam ninyo, kung, di ba, sinasabi nung mga aktivista na kabado na siya, ganito, ganyan. Hindi. Hindi, sabi ni Mayor Baste, alam niyo you're not taking anything away from her. Bakit? The reason why unbothered siya. Katulad namin mga banatero, sa dami ng kaso, death threats and all na tinatanggap namin araw-araw, humihinto kami, hindi. Na kinakabahan kami, hindi. Pucha, sabi ko nga sa inyo, basta kami dyan, mabarilin nyo kami, wala kaming problema. Basta, basta mabilisan lang, tapos ang problema. O ito si Inday Sara, wala siyang kinatatakutan. Ma-impeach siya, hindi siya takot. Makasuhan siya ng plunder, hindi siya takot. Bakit? Napakagaling eh. Tsaka basta ikaw, alam mo sa sarili mo, wala kang ginagawang kahayupan, di ka talaga matatakot. So, ma-impeach siya, okay lang. Tumakbo siya, hindi siya maging presidente noong 2022. Malakas siya. Dapat siya ang tatakbong presidente. Hindi siya tumakbo. Nag-vice president lang siya. Okay lang yan. Lahat sa kanya okay. Unbothered nga siya eh. Kung anong gawin ni Claire Castro sa sarili niya, sampal-sampalin niya yung mukha niya. Umpog niya yung mukha niya sa simento. Walang pakialam si Inday Sara. O kahit nga uminom ng lason ngayon yan at mamatay bukas. Walang pakialam si Inday Sara. Si BBM, walang pakialam si Inday Sara. Alam mo kung saan may pakialam si Inday Sara? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang, sa welfare ng mga Pilipino, dun lang siya may pakialam. Pero yung atake nyo personal sa kanya, yung mga sinasabi nyong masakit sa kanya, mga paratang nyo sa kanya, she's unbothered. And she's ready sa lahat, mga bossing. Sabi nga ni Mayor, hindi talaga siya apektado eh. I don't know, hindi ko alam kung anong pinakain ng mga magulang ko sa kanya. But she's the toughest person na nakilala ko. Alam nyo ba dito sa Davao, sabi niya, siya talaga ang, kumbaga, siya ang reyna. Grabe daw talaga yung respeto ng tao sa kanya, pati sa pagdidesisyon niya. Kahit silang mga magkakapatid, tiklop sila. Parang sa pamilya nila, siya yung siga eh. Ganon si Inday Sara eh. So, you think sa pinagdaanan nitong mga Duterte na ito sa Davao, sa hirap na ginawa nila para mapaganda ang Davao, imagine na Davao, kompleto lahat dyan. Sindikato, rebelde, insurhensya, terorista, radikal, lahat nandiyan dyan. Lahat ng kahayupan nandiyan dyan. Sobrang gulo talaga sa lugar na yan. Imagine, yung nagawa nilang mapaganda ang Davao, nasa dulo na ng Pilipinas yan. Dulo ng Pilipinas yan. Yung mapaganda mo yung Davao, napaka hirap ang kapagdadaanan mo. Oo, talagang dugot, pawis, ang sleepless nights ang pagdadaanan mo para mapaganda mo yung lugar kung saan lahat ng kasamaan nandoon. So, ganun pinagtibay ng pagkakataon itong mga Duterte. Terorista, NPA, mga jihadist, mga magnanakaw, sindikato, mga drug lord, lahat yan, nandoon sa kanila. Pero, hindi sila nasira. Bagkos, naayos. Nasira nga yung mga sindikato sa Davao, naayos nila eh. So you think lahat nitong mga pinagsasasabi nyo kay Inday Sara, lahat itong mga chismis ninyo tungkol sa kanya, you think she cares? Wala siyang pake. Kasi kahit sirain nyo ako, so long as maayos ang syudad ko, maayos ang bayan ko, wala akong pake. And katulad ni Pangulong Duterte na nagsakripisyo sa buhay, nagsakripisyo ng kanyang kalayaan dahil binangga niya lahat dito sa Pilipinas nung panahon niya. Repercussions yan ng pagbangga mo sa mga demonyo sa Pilipinas. Yung nangyari kay Pangulong Duterte, resulta yan ng pagiging mabuting tao ni Pangulong Duterte at inayos ang Pilipinas. Kaya si Inday, as early as now, natatanggap na rin niya yung same na nangyayari sa tatay niya. Alam niya na, they know kung ano yung kapalit nitong lahat ng mga pinaggagawa nila sa bayang Pilipinas. Same goes with Pastor Apollo Kibuloy.
sakripisyo siya ng napakarami oras, pera para maayos ang bayang Pilipinas. Tingnan mo, nakakulong siya. Dito kasi sa Pilipinas, puro demonyo tao dito. And kapag gumawa ka ng mabuti, yung napakaraming demonyo na yan, magkakampi-kampi yan para pabagsakin ka. That's what's happening right now kay Pangulong Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. And they're doing the same thing kay Inday Sara. Pero, ang hindi ninyo alam, nangyari na kay Pangulo, nangyari na kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin ninyo, magagawa nyo pa yan kay Inday Sara? Wala na. Alam na ni Inday Sara yung gagawin niya. And the more na you are holding sa posisyon, the more na pinapakita mo sa mga kalaban mo na ayaw mong mawala sa posisyon, na napaka-importante sa iyo nitong bagay na to, the more na meron silang pinanghahawakan sa iyo. The reason why they cannot break Inday Sara, because hindi nila alam kung anong kahinaan. Hindi nila alam kung anong kahinaan ni Inday Sara. Oo. Katulad din kay Pastor Apollo Kibuloy, akala nila na nung tinanggal nila yung finreeze nila yung mga assets, na nung tinanggal siya sa simbahan, ikinulong siya, akala nila they can break the spirit nito ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nila alam, mas palakas ng palakas ngayon ang Kingdom of Jesus Christ. Mas parami ng parami yung kanilang member. At si Pastor Apollo Kibuloy habang nakakulong, nakakatanggap pa ng mga napakaraming mga awards. So ibig sabihin, mali. Hindi ninyo kayang sirain etong tatlong ito, si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte at saka si Inday Sara. Anong sabi ni Pangulong Duterte nung nandoon na siya sa Hague? Wag na kayong umasa na lalabas ako dito. Okay lang, tanggap ko na yung faith ko. Ito talaga yung kabayaran sa mga nagawa ko sa bayang Pilipinas. I mean, kabayaran not in a negative way, but kabayaran sa pagbangga niya sa mga magnanakaw sa Pilipinas. Pinagtutulong-tulungan siya ngayon para makulong. Akala nila, nung dinala nila si Pangulong Duterte doon, akala nila tapos na. Bagsak ng mga Duterte. Akala nila ganun, pero hindi. Palakas ng palakas. Nung ginawa nila kay Pastor Kibuloy, akala nila pag kinuha nila lahat kay Pastor Apollo Kibuloy, akala nila yung strength ni Pastor Apollo Kibuloy kinukuha niya doon sa yaman nila, sa dami ng mga properties nila and all, sa dami ng sa yung siya yung maging sentro ng simbahan. Akala nila pag tinanggal nila yung kay pastor, manghihina si pastor. Di nila alam, mas pinalalakas pa nun. So walang kahinaan si Pangulong Duterte, si Pastor Kibuloy, tsaka si Inday, walang kahinaan. At hanggang ngayon, clueless pa din ito mga putang inang mga kawatan sa Pilipinas kung papaano ba nila sisirain yung core netong mga ito. Hindi, sabi nga ni sabi nga ni Pastor Kibuloy, ako, I don't have a family. My family is the church. Yan ang pamilya ko. So hindi nyo na masisira itong pamilya ko because my family is stable already. They can stand on their own. Even without me, yung service excellence na ibinigay ko tinuro ko sa kanila, yung way of life na itinuro ko sa kanila, enough yun para mag-grow sila on their own. And sa pagpapakulong nila kay Pastor Apollo Kibuloy, sa totoo lang, nakita pa na mas nalaman, kasi ang mga nakakulong sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy, kung tingnan ninyo, ang nakakulong dyan yung 6. Yung 6 na yan yung pinakapundasyon. Siya yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo, nakakulong yan. So, anong mangyayari sa simbahan? They're hoping na yung simbahan nila babagsak. Because yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa leadership nila, wala na. O ngayon, ang nagmamanage, ang nagpapatakbo noong kanilang simbahan at organisasyon, yung 7, 8, 9, 10, 11. Kumbaga, yung second na generation na ng mga leaders, sila na ngayon nagpapatakbo. At alam nyo ba na sobrang naging mas malakas pa ngayon yung KOJC. Kahit na wala yung mga decision makers nila nakakulong, yung mga susumunod na mga leaders, nag-excel sila. So parang nakatulong pa nga ito sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi for the longest time, itong mga to yung nagdidesisyon, yumabong sila, yung mga second generations ng leader nila, mas napayabong pa more than what they did. Yung simbahan nila. So, sabi nga ni pastor so okay lang sa akin, nandito ako, nakikita ko naman yung mga kapatid ko, yung mga anak ko sa kingdom, nag-grow sila, okay lang sa akin. Akala ba ninyo, na break din yung spirit ni pastor? Hindi. Ganon din kay Pangulong Duterte.
O sa pagpapadala kay Pangulong Duterte doon, ibinabalita sa kanya na the people are now really galit na talaga sila, na ayaw na talaga nila sa gobyerno, lahat nagsasalita. So yung sakripisyo ni Pangulong Duterte, nasayang ba? Hindi. O ngayon dito kay Inday Sara, lahat ng anggulo tinitingnan nila, hindi nila mahanapan ng butas, patawa-tawa lang, pangiti-ngiti lang, pa punta-punta lang sa mga sa mga remote areas para gampanan yung kanyang tungkulin. Gumamit pa sila ng Claire Castro, mainstream media, mga makabayan para pabagsakin si Inday Sara. Pero tingnan mo, ano ang trust rating ni Inday Sara? Positive 23. Actually, mahina yun, yung positive 23 niya. Napakababa nun. Para sa isang vice presidente na nakakuha ng 32 million na boto ng mga Pilipino, alam mong yung survey na yan, katarantaduhan eh. So yung positive 23 niya at saka yung negative 5 ni Bongbong, yung kay Bongbong palagay ko mga negative negative 50 yan. Tapos yung kay Inday Sara palagay ko at least mga nasa 70 yan. Sa totoong sa totoong bilangan ng masasaya at hindi masaya sa Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang